Ang sabi niya, who was faithful to him that appointed him, as also was Moses in all his house. So makikita natin sa presentation, ito ay hindi pa siya greater than Moses. Both Moses and Jesus, ano sila? Pareho silang faithful. Equal sila sa faithfulness. Ano? Ang ating Moses. Si Moses po, nung siya ay suguin ng Diyos, siya ay naging faithful sa Diyos. At hindi lamang po sa Diyos, siya ay faithful doon sa kanyang inaalagaan mga tao, yung mga Jews, mga house. Okay? At ang ating pong sa Kristo rin ay faithful. So dyan ay pantay sila ayon sa presentation ng sumulat ng Hebrews. Pero sa pangalawa po, ang sabi po ay ganito. So, sa Hebrews chapter 3, verse 3 to 4, sa American Standard rin po natin babasahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. For he had been counted worthy of more glory than Moses. Yan, makikita natin may pagkakaiba na sila ni Moses. Sapagkat sinabi po rito, ang ating Panginoon Kristo was counted worthy of more glory than Moses. At hindi lang po yun. Meron pang isa, may more honor. Tuloy natin pagbasa. For he had been counted worthy of more glory than Moses, by so much as he that built the house had more honor than the house. For every house is builded by someone, but he that built all things is God. Kung makikita natin din sa presentation ito, meron ng kahigitan ng ating Panginoon Kristo kay Moses. Dalawa yung kahigitan niya. Sabi diyan, ang ating Panginoon Kristo ay merong more honor at merong more glory. Ang ibig sabihin, si Moses ay meron siyang honor, meron siyang meron siyang glory. Yung kanyang pagiging faithful sa ating Panginoong Diyos at saka sa sambahayan niya ay nagbibigay sa kanya ng karangalan at kaluwalhatian. Pero kung ikukumpara siya sa ating Panginoong Kristo, ang ating Panginoong Kristo ay may honor at more glory than Moses. Sa anong dahilan ang ating Panginoong Kristo sa kanyang comparison kay Moses ay mas higit ang karangalan at kaluwalhatian kay Moses? Ang sabi po, muli natin basahin, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. For he had been counted worthy of more glory than Moses, by so much as he that built the house had more honor than the house. So makikita natin dito, kaya siya po merong more glory and more honor kay Moses. Ang ating Panginoon Kristo po ay pinipresent ng sumulat ng Hebrew na siya po yung builder of the house. Okay? Kung meron mga house dito, okay, ang ating Panginoon Kristo ang builder of the house, at ang ating magiting na propeta si Moses, hindi po siya builder of the house, kundi siya po ay part of the house. Siya po ay member lamang ng bahay. Okay? So, ibig sabihin, kung ang ating Panginoong Kristo ay nag-build ng house, isa siya sa binibuild ng ating Panginoong Kristo sapagkat siya ay member ng house. So, dito makikita natin, ipinakikita ng sulat ng Hebrew that there is only one house na ipinakita, na ibinuild ng ating Panginoong Kristo at yung bahay na yan ay member lamang si Moses. Okay? Member lamang si Moses. So dito makikita natin, merong kahigitan na nga ang ating Panginoong Kristo kay Moses.
Moses ay nung siya'y umira sa mundong ito at siya nagsilbi sa Diyos, siya lamang ay parte ng sambahayan ng Diyos. Pero ang ating Panginoon Kristo naman, nung dumating siya, hindi po siya member ng sambahayan, kundi siya mismo ang nagtayo ng sambahayan ng Diyos.